Ito ang reading mo, Aquarius. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Three of Pentacles. I feel like yung nasisense ko na energy mo dito, andun yung inaayos mo kung ano yung mga bagay na meron sa financial mo ngayon o around the house na pwedeng may binibuild ka or pinifix mo kung ano yung pwede mong maiayos sa loob ng tahanan. Ang mensahe ng card mo, nakikita ko na andun yung nagkakaroon ng salo-salo around the family, pag-uusap, dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Some of you, pwedeng may abundance dito na parating. Abundance about loving your family or pagmamahal na nakukuha mo sa pamilya at nagkakaroon din ng magandang pasok ng financial and also yung magandang communication around the family. May mga bagay kang pinabalanse or kailangan mong pagdesisyonan ng tama. Kasi right now, naguguluhan ka pa. And nakikita ko dito na naiiyak ka pa dun sa mga nangyari sa nakaraan. Naalala mo pa rin. Unti-unti mo namang nakikita yung mga goal mo na na-achieve mo or may mga gusto ka pang makuha na pangarap. And nakikita ko na nagiging masaya ka naman dahil dun sa mga bagay na dumarating sa'yo at nakukuha mo. Meron ka ditong tatahakin na bagong journey na sisimulan mo uli sa buhay mo. And handa ka na humakbang or gumawa ng bago mong daan para dun sa mga pangarap mo. May mga gumugulo ngayon sa isipan mo na hindi mo makalimutan na nangyari sa nakaraan na sitwasyon or nagpapalungkot sa'yo. Gagawin mo yung lahat ng makakaya mo para maabot mo yung dreams mo. Some of you, unti-unti ka na nagiging okay and nagiging madasalin ka na. Nagkaroon ng pagtatalo ng kaguluhan doon. And nag-struggle yung passion na yun, yung sitwasyon na yun. Clarify natin ang Ten of Pentacles. Nine of Pentacles and the Sun. Nakikita ko na unti-unti ka nang nagiging masaya, kontento, independent. And nagiging maganda naman yung pasok ng income sa'yo. Clarify natin Queen of Cups. Queen of Cups and the Magician. Right now, sobrang lagi kang naiiyak, nalulungkot kasi hinahanap mo yung pagmamahal na gusto mo. And nakikita ko na gagawin mo yung lahat para makuha mo yung gusto mo. Ikaw yung tipo ng tao na gusto mo maibigay yung pagmamahal na deserve mo. Clarify natin ang the Fool, the Magician and Page of Cups.
Nakikita ko dito na may mga bagay na nararamdaman mo magpapasaya para sa'yo at gagawin mo yung sa tingin mo na paraan para maabot yun. Clarify natin ang Queen of Wands, Strength, and Seven of Wands. Maraming challenges na pinagdaanan mo sa buhay at nalagpasan mo yun. Naninindigan ka pa rin kahit ilang beses ka nang nag-failed, pero hindi ka sumusuko. Clarify natin ang Two of Pentacles, Wheel of Fortune, and the Hierophant. Nagkaroon na ng end yung cycle na yon. May papasok na bagong new cycle. Andun din yung peace and kapayapaan kasi alam mo na ngayon kung ano yung makakabuti dun sa mga dumarating at para sa sarili mo. Kailangan mo lang ibalanse para hindi ka mapagod at ma-stress dun sa mga nangyayari sa buhay mo. Clarify natin ang Nine of Pentacles, Ten of Wands, and Nine of Swords. Sobrang bigat nung nararamdaman mo. Nalungkot ka dun kasi may mga bagay na para sa'yo napagod ka na dun sa mga nangyari na hindi maganda. Natuto ka na bumangon at maging masaya kung ano yung meron ka. Clarify natin ang Nine of Swords, King of Swords, and Four of Cups. Itong person na to, nagsisisi siya. Ngayon, magulo yung isipan niya, nadidepress siya, nai-stress siya sa mga nangyari. May mga gusto siyang sabihin na para sa kanya iyon yung tama. Clarify natin ang Five of Wands, the Fool, and Ten of Cups. Andun yung mas masaya ka kung ano yung mga bagay na binibigay sa'yo. Ayaw mo nang isipin yung mga bagay na nag-struggle sa nakaraan na nangyari sa buhay mo. Gusto mo maging masaya dun sa mga taong nananatili na nandyan para sa'yo. At harapin yung bukas at kalimutan yung nakaraan. Alamin natin kung ano mensahe ng yung gabay. Ground yourself. When you detach from awareness of your body and the physical world, you become ungrounded. Although it's pleasant to float heavenward, your attention and work are needed upon the earth. We're helping you balance the spiritual and material so that you can enjoy a fulfilling earthly life. Ang mensahe ng yung gabay na kung may mga bagay na nagpapalungkot sa puso mo, nagbibigay ng stress, problema sa'yo, kailangan mo munang ialis yung sarili mo doon. And gawin mo yung magpapasaya sa puso mo para makalimutan yung mga bagay na nagpapalungkot sa'yo. Kasi kung mananatili ka doon, mahihirapan kang ibangon yung sarili mo. Kasi mas lalo kang nababaon, nalulugmok sa kalungkutan. Isipin mo na ang buhay, binigay yan sa atin dahil may mga challenges tayong dapat pagdaanan. Pero kung sa tingin mo nabibigatan ka na, kailangan mo rin na ialis yung sarili mo doon at gawin mo yung paraan na sa tingin mo
makakatulong para dun sa mga sitwasyon na yun na palitan ng masasaya at magaganda na memories or mga gusto mong mangyari sa buhay mo na pinapangarap mo. May mga bagay na nangyayari sa buhay mo kasi meron yung solusyon na ikaw lang yung makakagawa at makakasagot. Basta isipin mo lang palagi kung ano yung makakapagbigay ng saya sa puso mo. At itong yung reading, Aquarius, kung naka-resonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.